Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Left! Stop scrolling! Halina't makinig, matuto, kasama kaming mga psychmators. Natanong mo na ba sa sarili mo? How does their brain actually turn experience into memory? Memory is a process made of encoding, storage, and retrieval. Encoding is how your brain transforms what you see, hear, or understand into something that can be stored as memory. Example, may sinabing sikreto ang kaibigan mo at sabi niya, Huwag mo ito ikwento kahit kanino ha? Oo naman, nakalimutan ko na nga agad eh. mabilis mong nalimutan kasi hindi mo binigyan ng meaning. Hindi mo masyadong pinoseso ang impormasyon. Kapag mahina ang encoding, mahina rin ang memory. Mas natatandaan mo ang lesson kapag naiintindihan mo, hindi lang minamemorize. From encoding, information enters short-term memory. So, short-term memory is temporary storage. Example, inutusan ka magpa-load, sinabi ng nanay mo ang number, pero hindi mo sinulat. So, pagdating mo sa tindahan, nakalimutan mo na. So, mabilis pumasok, mabilis din mawala. Tatagal lang ang impormasyon kapag ito ay ni-rehearse. Maintenance rehearsal is paulit-ulit na pag-uulit. Paminta, sibuyas, betsin, sa lumis babayaran. Uy! Elaborative rehearsal naman ay pag-uugnay sa meaning. Elaborative rehearsal is stronger because it helps transfer information to long-term memory, where memories can last for Memories years. are easier to remember when organized. Kaya gumamit ng mnemonic devices tulad ng acronym. Hindi nakasave ang memory sa iisang lugar ng utak lamang. Ito ay nakadistribute sa iba't ibang bahagi ng brain. At kapag kailangan natin itong balikan, papasok na ang susunod na process, ang retrieval. Ang retrieval ay ang paraan kung paano natin ina-access ang nakaimbak na memory. Long-term memory, retrieval is easier with use. This is connected to the encoding specificity principle. Mas madali nating maaalala ang information kapag pareho ang context ng learning at retrieval. Kung nag-review tayo ng lesson sa tahimik na lugar, mas madali tayong makakaalala kapag tahimik din ang exam room. Ngunit, kahit maayos ang encoding at retrieval, nakalimot pa rin tayo. Two main reasons are interference theory at decay theory. Sa interference theory ay merong proactive at retroactive interference. Proactive occurs when old information blocks new information. Retroactive occurs when new information disrupts old information. Decay theory naman kapag ang memory ay unti-unting humihina sa paglipas ng oras kapag hindi ginagamit ang memory o hindi pa ulit-ulit na nare-review. Periodic table of elements, dati kabisado mo yan, di ba? Pero makalipas ang 10 taon, limot mo na pati ang symbols. Pero hindi lang yan. Kasi kahit maalala pa natin ng isang event, tama ba talagang naalala natin? Our memory is also constructed. It reconstructs the memory influenced by what we felt, what we believed, what we expected, and what we understand now. Again, ang memory ay nagsisimula sa encoding, nananatili sa storage, binabalikan sa retrieval, at unti-unting nagbabago dahil sa time, emotion, at experiences. We actively reconstruct our memories every time we recall them. And that is how memory truly works inside the human mind. We are the Psychmators!